yung ano mo, wag bawal ng super shorts. Okay lang sa bahay, pero pag dito, ano. Pwede po mag-film na po dito. Ngayon? Ay, vlogger. Hindi po. Ah! Naka-ano lang? Opo. Naka... Kahit konti lang po. Okay. Kung nga pala, speak of that. Oh, maganda na ano din. Yung, sige mamay na lang, naka-on na. Ano na siya. Regarding this one, na-paste ko na yan. Ito, nasabihan kasi pa sa school na huwag kang magtuturo ng libre or huwag kang gagawa ng... Kaya eto na, itong bridge mo na, o, tinan mo, perfect! 50 pesos. Ako, yun yung sinabi. Then ako, inayos ko na. O, tapos hindi na mahirap. Ito lang, sana kung meron lang akong gamit na pwede kong i-ano yan, tapyasin ko to. Dahil mataas yung max mo. Okay? Because today is your first day of session. Check ko muna ha, and then you should know for sure violin. Kaya nag-out of tune na rin. Kasi bago. Pero magpalagi na ito na-tune na kung hanggang out of tune. Or no, hindi na siya mag-extend yung ano na mag-out of tune. Parang sa'yo ay pinagparin din kayo? Second year tsaka first year lang po. Oo. Tapos, pili ka ng kanela mo, mamaya papakita ko yun sa akin. Every time after mo magtugtog, punasan mo yan, nakasan. Kasi sobrang pinanong pa to. Lagyan mo ng madaming rosin para mamaya papakita ko yung rosin mo. Ay, ito, yung pag sobrang item, mamaya ituturo ko sa iyo kung paano alagaan ha, para magtagal to. Para pinag-tune ko na itong violin. Pag nag-loose nilalagyan na meron yung parang lipstick, pero hindi lipstick ha, meron yung tawag doon na idikit dito, mabibili yun na pang violin. Tapos kung gusto mong maging makintab ang violin mo, huwag mong gamitin yung mga ginagamit sa kahoy na pang pakintab. Sisila. Ada di magatang na kung may papakita ko yung varnish ko na for violin. Kasi ang violin ay napaka-sensitive, fragile. Sila mag-special number sila mag-change. Ay, bakit yung yung ko? Out of tune na siguro kung ano, alam ko sana pwede kitang sinamahan na tumingin ng violin mo. Hinigla po pero ang hirap po. Ano? Ang hirap tinggal. Oh, syempre, hindi ka naman marunong. Ilang beses din, ayan, ito, baka mo inalis yung bridge mo, yung sinutune mo. Use the fine tuners. Pag malaki yung i-adjust mo, pag out of tune, use the pins. Yan. Yan, kunti na lang. Tinugtugan ko na rin kagawin. Gusto ko sana di-record at isend sa'yo eh.
kailangan nilalagyan na, okay, can hold it. The one. And this one is, I'm going to use this one, beginner book. Kalimutan ko sabihin kay mama mo kung, parang kayo hindi ka, pero pag tuloy-tuloy mo hanggang 10 sessions tapos mo, I advise you to get that book. Okay? Because mura lang. Mura lang sa akin. Or if you want, I will give you this one. Meron ako doon. And then yung tawag dito, shoulder rest. Uy! Wala ka pa namang shoulder rest. This one. Malatang mahilig siya sa pink. Meron din akong case na hard case na pink. Pero yan ang ginamit ko dahil magaan lang. Sa ako lang yung gagamitin ka, travel ako ng malayo, travel ako ng abroad, ganyan. Yun ang lulus dito mo. Pag naglulus, kailangan mong ikot. Nag-aral ako ng violin sa Manila, talaga ako sa music. Minor ako, major ko voice, minor in violin. Walang years na. Tatlo na akong nagpalit ng violin ko. Walaan mo kung ilang years na ako nag-voice. Na, kahit pa. Nagpausap tuloy ako. Okay, pero sa first lesson, dapat mong marutunan ngayon about your violin. You should know first about your violin. Okay, remember that your violin is your baby, so you need to take good care of it. Okay? Ang pangalan ng baby mo ay Streben, na baby Streb, or it's up to you kung anong tawag mo. Streben or Strap or Ben or ano ba. It's up to you. Ayan lang. Pero much better kasi yung ginawa mo. Ikaw ba or sila? Ikaw nag... Next time ano pa, ngayon mag-start na tayo, meron ka ng teacher, you ask me, okay lang kung ba na ganito gagawin ko, like that. Puto na lang kung may ano na po, iiyak to. Okay, sige. Before we start, or let's start with the prayer. Ito pala, every lesson natin, meron akong ibibigay sa inyo assignment at kailangan mag-comply ka. And what if ma'am, hindi ako makapag-comply dahil ang daming project sa school? Ano lang yan? Time management. Yan yung mga estudyante na hawak ko. Ma'am, sorry kasi ang dami namin projects, ang dami namin kailangan tapusin, assignment. Sabi ko, kahit 10 minutes lang, 24 hours a day, o kahit 10 minutes a day lang po. Diba? It's up to you na mag-manage ng time mo. Ha? You need to manage your time wisely. So, ito, can you write your name? Ulit. Complete name. Sige. O dito. Si Ma'am Obedin, doon, kadami yung ano doon, sabi na ko lang sa ano mo. Sige na, sila na. Hubog na ano ng karne. Ay, opo. Gumagawa ng longganisa.
Sabi ko, good thing naman madahil yung ganisa mo, may ever. Makabili, okay. Yung time kahit hindi na. Kasi hindi pa naayos yung time mo, ha? Okay. Hindi po pabuti ko yung gamit. Hindi ko. Well, pero if ever, kung bigyan kita ng halimbawa, may available ako kagaya ngayon, merong 2 slot. So, pipili ka na lang or message ko yung mga iba din. Maunahan na lang kayo mag-message sa akin. So, kagaya kahapon, mas nauna yung sa 3 o'clock. Kaya yun, 3, 4. Tapos sabi ko, ay 1, sige. Kaka-message lang yung estudyante ko late na. Kaya 3 yung bakante. So ngayon, ilog ko siya. Para accommodate ko kasi I know, malilate ako magigising. Kasi dapat mag-start ako ng 8 hanggang 5. Pero dahil sa may mga gano'n na hindi natin na-expect. So, na-move ko, same video, dapat makapag-message agad para ikaw, pag merong available na slot. Available this slot, so pili ka. Either 3 or 4. Kung sino yung unang mag-reply, siya yung unang lalagay ko. Ganun ang gagawin ko. Pati yung mga mag-enroll. So, as of now, dalawang available every Saturday. Except, mag-start kasi yung 2 na estudyante ko is coming November na. So, ayun. Tingnan ko ha. Pero if ever ma'am, meron kaming event or ganito, sige. Tinanwalan ko na magagawan ko ng paraan kagaya ng sa kanya natin. So, ganun lang gagawin natin. So, today is October 14. Okay, so ang required practice time mo, Chrysel, is meron din akong dating estudyante, Chrysel din pangalan. Nasa abroad na siya ngayon, nurse. Oo, hanggang ngayon, ay, bilaw na siya. 30 minutes a week. So, pag pupunta ka next Saturday, ang bibigay mo na oras mo, 30 minutes, minimum na yun. Pataas pa. Okay? Pero dahil first session natin ngayon, hindi ka pa masyadong tutugtog. Ang gagawin mo ay more on listening, ano yung mga technique, ano yung dapat mong malaman bago ka tutugtog. Hindi yung tugtog agad. And we call that music theory. Importante yun. So sabi ko kahapon kay mo, in order for you to learn fast sa pagtugtog, you should know how to read notes. Parang hindi, di ba, pag sa school, oo, dapat alam mo yung... So, in music, we have only 7 notes or 7 letter alphabet. From A to G. Walang H, walang I. You know that. Okay? So, ituturo ko sa'yo, ayan, para mabilis kang, ano na lang, next time, magsawa ka na sa mga katugtog. Pero ngayon, Chrysel, madami ka pang marugutunan regarding. So, we will be using this book. Tapos kung meron kang gustong pyesa na gusto mong pag-aralan, it's fine. Okay? You can bring the piece and then try mong tugtog yung example para nakita ko yung ano mo. Mahilig kang ano na, parang tawag ito, fashion. Oo. So, baka may time na na-try mo na nag-pageant. So, gagawin mong talent mo yung violin. Kasi alam ko dito, hindi masyadong, pero sa Manila dito. O sa ibang lugar, ano na yung violin. Pero dito sa atin, ibang level pag, kasi bihira lang. Pero madami na akong tinutuwa ng violin na parang almost sasakot ko na lahat ng ano dito sa iyo. So, Akala ko na ako walang nagsisuro ng violin. Saan mo na pala na ano? Ayaw sa mics. Oo, kasi naging soaking na ako doon. Kami yung mga estudyante ko nag-uubos ng mga ano doon, ng mga instruments. Binigay ko na yung call card ko. Parider niya ng mga okay po. Ayan. Sige, let's pray first. Do you have any, before tayo mag-start, my prayer. Okay, so, bakit kaya manalangin? Naniniwala ka ba sa Diyos? Okay. And also, God is the one who will answer our prayers. Naniniwala ka na siya yung sumasagot ng panalangin natin. Walang iba? Yes. Catholic ka, right? Ako naman, Baptist, pero hindi yung religion namin yung tinuturo ko. Parang, not only here, you will grow musically, Christ, not only that, but you will learn to appreciate music, to love God more. Kasi once na kung marutunan mo rin yan,
parang lahat ng aspeto ng buhay mo mag-excel din pag ikaw ay spiritually, just like si Katrona din. Yes, appreciate na yung ano. Pag spiritually you are above the level, minsan di pa tayo mga babae, minsan iyak tayo bigla-bigla, emotionally we are weak, lalo na pag meron tayo, ay na, parang biglang, yung attitude natin, hinan niya, sabi mo, oo, pero, andyan ang Panginoon na magbigay sa akin ng control. Ang means na, minsan ako yun, ako pakilaman, this is my life. No, it's not. Ang Panginoon na nandyan. So, sige, let's pray. Ako na lang mag-pray sa'yo. Our dear Heavenly Father, Lord, we thank you na binigyan ako ng bawang estudyante. Si Chrysel, I pray, oh God, for her that you will help her to grow, not only musically, and yung sinabi ko kanina, spiritually, that she will learn to love you more, and she will learn to know you more in her life in order for her not only to excel in spiritually, but all the aspects of her life. Lord, bless us today. May you help me as well, give me wisdom that I might be able to teach Chrysel well. And you know the reason why she's here, because she wants to learn to play the violin. But Lord, I pray na hindi lang hanggang doon yung accomplish, kundi she will learn to appreciate music, good music, not bad music. And help us today in everything we do. We do it for your glory and for your honor, O God. All things as in Jesus' name, amen. Okay, sige. Pag may tanong ka, let me just, sabihin mo lang sa amin. Or, ma'am, ang tagal mo naman. Ma'am, bilis mo naman magsabi. Okay? Pero wag naman yung parang pinapahiya. so para naman lahat ng mga estudyante ko ay mabait. Oo. Sobrang thankful ako sa Panginoon kasi binibigyan ako ng mga estudyante ko na mabait. Okay, so first thing that you should know, sabi ko kanina, you should know first your instrument. So, anong alam mo sa violin? Pangalan lang, violin. Okay. So, dapat marutunan mo lahat from head to foot. Meron bang foot? Sabi ko sa 4-year-old ko na estudyante ko, ay, alam mo ba yung violin mo? Meron niyang puwet. Ito yung tinatawag kong puwet niya. Ito sa akin. Kaso hindi siya tumatake. Kasi kung ikaw college ka na, iba yung teaching ko sa mga bata para sa kunti lang discount nila. Kunti lang yung pag-upo nila. Pero ikaw, mature ka na. Hindi na kailangan na para maintindihan mo. But I hope na hindi ka mag-bore. Okay, kundi, wala pa sunod ako, lolo. Susunod din kasi na, after mo yung ate na, voice din. Sabi ko, ma'am, pwede kasi ako pwede after na lang, parang one shot to yung kakalakas. So, ko na yung estudyante ko next time. Okay, so there. Hindi ko muna papakita ha. Okay, so that is your violin. I will get my violin. This is my violin. Ang pangalan niya nakakatakot. Lord Bilton. Di ba? Pag sinabing Lord, wow. Lord Bilton. Van Harris. So this one, ulo, may leeg, and the body. So, specifically, this is what we call the scroll. Okay, memorize mo. Ang piano, sabi ko sa estudyante ko sa piano, pag i-memorize mo lahat ng parts, kasi ang piano, merong 2,000 plus parts. Di mo memorize. Pero ito, 20 lang. Okay? So, the scroll, and then we call this the pen box. Okay? Ayan na. Okay, pasok ka na. One more time. This is the scroll, the pen box, pegs. Okay? Ito yung peg box, kung saan nilalagay yung pegs. And then this one, yung sabi ko kanina, nut, yung sa'yo mataas. Ano yung nut ko, sobrang mababa. So pag, ganyan tuloy ako nahirapan. So this is what we call the nut, and then this is the fingerboard. And then the upper bow, and the lower bow. Okay, upper bow, B-O-U-T.
bout, B-O-U-T. The upper bout, the lower bout, and then we call this the parfling. Parflings. P-U-R, parflings. O, parflings, kasi dalawa. O, kumusta naman parang masakit ka? Yan naman. Okay, and this is the strings. The string is, the highest string is what we call number 1 ito. So, meron, pag bibili ka ng string Chrysler, merong mga number 1, 2, 3, 4. Ang number 1, ito yung pinakamanipis. This, the E string. Okay, ano mo kung pares tayo? Okay, good, pares tayo. And then the A. Okay. And then this is the D string. Good. Oh, medyo flat konti. Okay, ano, LS ko na ha. Yan, this D. And then G string. Medyo nag-flat na eh. Sabi ako, napakasaspeed ko sa tunog. Na-train talaga yung ears. Yun din yung gusto kong yan sa lahat ng estudyante ko naman. Hindi lang maging sensitive yung tenor. One more time, what string is number 1? Okay, good. How about this one? Okay, then and then, okay, good. Oh, mamaya, ayusin natin. This is string, and then this, we call this the bridge. Is the bridge important? Pag sa budaan, pag walang bridge ka, paano ka ano kita? Okay, same with this. Paano ka, ano yung tunog niya kung walang bridge? And the bridge, and this one, we call this the F holes. F holes. Bakit F holes? Letter F kasi, di ba parang letter F? Oh. And then this one, we call this the tailpiece. Ano yung tail? Buntot. Tail piece. Tail as in tail, buntot. Tapos yung piece niya, P-I-E-C-E. And then is the chin rest. Okay, chin rest. Okay, ano pa ba? I forgot the name of this one. Wait, but. Meron tawag dito. Basta, pag maalala ko, sabihin ko sa'yo. Or pwede mo rin i-search sa internet. And then the fine-tuner, ikaw, fine-tuners, 4 kasi, ako, 1 lang. Oo. Ito mabilis lang kasi ma-tune. Kasi ano to, handmade. Yung mga handmade na violin ay oo. So love na love ko to. Pangatlong violin ko na to. Yung pangalawang violin ko worth 20 plus K. Yun na bili ng miss natin. Yun. O kasi matagal na rin nagamit ko yung gift ng magulang ko na ako. Ito naman sa music. Okay. So, once again, ulitin natin, Chrysler ha. What do you call this one? Okay. Pegs. This is the pegs. And this one. Peg. Ting, ting, ting. Okay. Peg backs. Okay, the peg backs. And then this one. Money. Okay, not. Not only without S kasi isa lang. Okay, and then the finger. Oh. Sa gitara, meron din silang ganito. Fingerboard. Okay? We call this the fingerboard. Okay? And then the, what string is this? The highest string? The lowest string? Okay. And then this one? And then this one? Okay, good. This one, what do we call this? And then, what hole is this? Okay, and then what do you call this? Upper board. Upper down. And this is the? Lower down. And then this one. Par flings. Okay, P-U-R. Par flings. F-L-I-N-G-S. Okay, par flings. And then this one, the tail piece. Dalawang word yun na, tail piece. Oo. And then this is the chin rest. Kaya tinawag kong chin rest. And this one, shoulder rest. Kasi pag bibili ka ng violin mo, hindi kasama ang shoulder rest. Pero meron akong nakitang store na may free na shoulder rest. Pati sa mics, meron dati. Pero ngayon hindi na. Meron lang time na may free chin rest, may free another bridge.
Sana na ano mo yung lahat ng mga estudyante ko na nakuha yun. Okay, and then ano pa yung hindi ko nasabi? This one, the fine tuners. Okay, fine tuners. And then meron akong nakalimutan, tricep. Meron, silipin mo sa loob, merong wood na nakatayo inside. Okay, we call that sound post. Sound post, okay. So careful, once na mahulog mo yung violin mo, for example, just like me, nilagay ko sa sakyan namin before yung owner jeep, nilagay ko sa taas kasi may music seminar sa Bantay. So pumunta ako. Nahulog nung pagdating namin sa Marcias. Hindi naman siya basag, pero naalis yung sound post niya. Nung tumugtog ako, bakit kayo tumutunog? Ang pangit, kasi naparapan. So, gano'n ang mangyayari pag maalis yung sound post. Okay, so careful. Ang pwede lang maglagay niyan ay mga luthier. What is a luthier? A luthier is the one who made the violin. Sila yung gumagawa ng violin. We call them luthiers. Okay? Luthiers, they are the violin makers. Alam mo dito sa Pilipinas, meron lang isang legit na nag-aral sa Europe para gumawa ng violin, si Sir Amador. Friend ko siya sa Facebook, pero nung nakasagan ng COVID, na-COVID siya. Hindi ko pa nakaset up. Sabi ko, I'm planning to give him my violin para ipaset up. Pero namatay na yan. Oh, so siya, ang galing niya. Grabe. Pero hindi ko alam kung naipasa niya yung kagalingan niya, parang meron ata, pero iba pa rin Sir Amador as siya yung mag-aaral. Sa TV, sabi ko kung naipasa ko na yung mga kagalingan ko, hindi ka na ako mga talents ko, pwede na akong umalis dito or pwede na akong mamatay. Meron, dami ko ng estudyante na they are able na magaling, natutuwa ako at magaling na sila dito. Okay, sound post ang tawag doon doon. Sound post. Okay, oo. Poste ng tunog, sound. Okay, one more time. Can you name all the parts of your violin? Upper bout, lower bout, chinless, bridge, tuner, Fine. tuner fine, Baliktad. Fine tuner. fine tuner, and Yung butas. Ano yung butas? Ano yung hole? Nakakasabi mo na ba? Nasabi mo na ba to? F. Ano yung F? Anong English ng butas? Okay. What else? Meron ka pang binasabi. Wala na pala akong tubig. Yung inside your violin. Ano yun? Anong posta yun? Huwag na hawakan na. Sound. sound post, Post. Okay, what else? Eto, what do you call this? Par? Don't worry now. Par flames. Okay, par flames. And then meron ka pang binasabi. Ano to? Tail? Tail piece. P-I-E-C-E. Okay? Tail piece. And then ito hindi mo pa nasabi. Peg. Peg. Peg box. Box as in box. B-O-X. Okay? Peg box. Nandito yan. Okay? Nandito, don't worry. So if ever na ano kita, nabibili ka ng book mo. Pero ngayon hindi pa. Kung may assignment ka, isend ko na lang sa'yo sa messenger. Okay, tapos i-read mo. Lagay mo sa clear folder. Okay? Yung teacher ko ng violin, siya yung gawa ng book. Okay. So, sabi ko sa'yo hindi lang isa yung ginagamit ko, hindi kagaya ng mga ibang school na isa lang yung ginagamit nilang book. For example, Suzuki book. Suzuki book. Pero ako, ang dami. Okay, so kagaya, sabi ko rin, if you want to learn, gusto mo itong pesa na to. Bigay ko nga kayo para aralin namin. It's okay. Basta may pesa ha. That ka na itong nagiging na. And then, we call this, what do we call this? Your bow.
W. We call this the bow. This is the tip part, and this is the frog, as in palaka, F-R-O-G, frog. And then the screw winder. Kung gagamitin mo yan para matugtog ka, you tighten it like this. Yung sinabi ko sa'yo kahapon. Not so tighten, okay na to. And then, pag hindi mo na gagamitin, ilalagay mo na sa box mo, violin box, i-loosen mo. Pero not so loosen na ganito ha, yung gaganyan na, hindi ha. Ganito lang, basta ipalusin mo lang konti, ganyan. Tapos pag gagamitin mo, siguro 2 ikot lang. O 3. Tapos pag ilusin, 1, 2, 3, tatlo din. Ayun yung page mo. Okay, so, let's continue on before you will play on your violin. You will learn how to take care of it. Baka maramdaman, iyawin mo yung violin mo, nagpaskan. Pagdating sa bahay, din ako. Nilagay mo na yung violin mo sa sikat na sinaga ng araw. Oh my, never do that. Sa kotse nyo, sa sasakyan nyo, naiwan mo dun yung violin mo at doon ka sa labas, ang init-init halimbawa ha. Bawal din yun, sobrang mainitan. Pagdating, diba? Parang pag baby mo yan mamamatay na. Sobrang init na. Kasi ang trisel, yung wood ng violin, napaka-sensitive. Once na mapasayan, oh my, that's like yung iniingatan ko na violin din na sobrang antik na. Nung bumagyo, nilagay ko pala dun sa pinakasulo. Nabasa. Nung in-open ko, as in, nag-open lahat. Oh my, sabi ko, ang mahal yun. Pwede mong i-benta yun ng, kasi antique, matagal na. Sayang, galing yun sa Hong Kong. The Swan ang Swan ang pangalan niya. Sayang, mahal nun. Eto, mura lang kasi machine mo. Hindi ko nasabihin kung magkano yung mahal. So, paano alagaan? Can we read number 1? The violin is fragile. Take care of it as you would a baby. Nasabi ko na yun kanina. No need to explain that. Number 2. Put down the violin case carefully and make sure that it is always right side up. Okay. Paano pag ibaba mo ganyan, either ganyan, or ganito? Huwag mong ibabaliktad na ganyan. Kasi nakalagay yung violin ko, di ba ganyan? Pag may buhay yan, iiyak ka na. So, hindi ganito, it should be, pag ilagay mo ganyan, o nakaganyan ha. Pwede rin pag nakataas, like this, or like that. Huwag lang pa ganun. Hindi siya makahina, mamamatay. Joke lang. Okay, number 3. When not using the violin, always return its keys and ensure that it is closed properly. Don't forget that. Meron yung isang estudyante, nilagay na yung violin sa loob, pero dahil sa pagmamadali niya, hindi niya trinos, nung buhanin na niya, biglang na ilumabas yung violin niya. Mayroong basang dito niya. So once na mahulog yan, expect mo may sugat. Hindi naman, basta hindi nabutasan, hindi makaka-affect tunog. Pero pag once na nabutasan yan, maapektuhan yung tunog niya. Okay? And then so huwag mong kalimutan yun. Number 4. Be careful not to touch the varnish of the violin seal if at all possible. Yeah, this one. This is what we call the bow hair. At alam mo yung bow hair? Yes. Horse tail. Parang wala. Sinabi ko, yun. Parang wala. Na-search ko yun. Wow. That's correct. Sabi ng isang kliyente ko, Ma'am, so ibig sabihin, ubus na lahat ng mga tail ng mga horse kasi yung ginagawa. Meron kasing ibang lugar, sabi ko, na-explain ko pa, sa ibang bansa na meron farm, ang daming kabayo. Talagang ito, in-export pa to, galing pa sa abroad to. O baka meron naman dito, sa Pilipinas. Hindi lang natin alam kung saang lugar. Kasi yung pinapanood sa TV na ang daming kabayo. Saan ba yun? Saan pa Fabri? Yung sexing babae, si nagbablog din. Si Rana, oo, di ba yung meron sa ABS dati na masakay na, ang daming kabayo, di ko alam kung saan lugar yung Batangas or di ba lang, I'm not sure. So,
Baka ganun, baka may galing lang din dito. Pero I think galing doon sa ibang bansa. So, careful ka, wag to touch, not to touch this one. Yun yung isang dahilan din nagka-allergy ako dito dahil sa paghawak. Hindi advisable ang hawak. Ang paghawakan mo, after, don't forget to wash your hands with soap. Okay? And then next, number 5. Do not touch the hair of the bow, only the stick. Again, only the stick, this one, and the front. Okay, ipakita ko sa iyo kung paano paghawak ng bow. Okay? So next, number 6, bilisan natin. When the first learning the tune and the violin, refrain from using the press unless necessary. Use the Mhm. fine tuners. Yeah, yung sinabi ko sa iyo kahapon, pag punti na lang yung i-adjust mo, use the fine tuners. Paano pag walang fine tuner? Hindi, eto mabilis na i-tune. Oo, yung violin ko. So, pag kunti lang yung i-adjust mo, use the fine tuner. Pag madami, eto, use the pegs. Pero pag kunti na, wag na yung pegs, yung fine tuners na lang. Okay, next. Verse 7. Turn the metal knob at the prow to the right to the tightening bow, only tighten a small amount, just enough that your smallest finger can still fit between the stick. Okay, nasabi ko na sa'yo kanina about this one. Okay? So, no need to explain that na ano ko na. Number 8. Place the seam on the bow where after tightening it, rock from tip to the other end 2 use many times, especially on an bow. Okay, so, bago yun sa'yo. So, every time pag gagamit, pag tulugtog ka na, tighten the bow and then you put a rosin in your hair bow. Okay? Paano mo malalaman ba? Paano mo malaman na okay na yung bow na nilagay ko? Pag tugtugin mo, maganda yung pagtugtog, wala hindi yung gumalgalis. Parang mag-slide. So yun, kakapit talaga sa violin mo. Sa'yo pala to. Okay, next, number 9. Go. Turn the metal knob to the left after using the bow. Turn until the hair is loosened and has some texture. Ayun, okay? Especially pag tapos na ng tumugtog, loosen it. Pero na-explain ko na rin kanina, huwag sobrang loosen. Yung ano mo na, parang relax lang. Walang, hindi siya tight. Okay? Next, number. Do not leave your violin just anywhere, especially when standing. Ayun, nasabi ko na rin. Okay? Pagtapos mo tumugtog, lagay agad sa case. Baka mamaya meron kang kapatid or meron kang pamangkin na biglang hawakan at akala niya, laruan. Tapos sinagis-hagis na, oh my, ang sakit pa. Okay, and the last one, number 11. Wipe off the strings and wood of the violin with a clean cloth after each use. Yan, yung sinabi ko sa'yo, kanela. Or ganun. Mamaya, paalala mo sa akin, ibigay kita ng isa. Pero yung bibigay ko sa'yo, ilalagay, pamusin ka ba? Parang hindi naman. Hindi. So, ito naman parang social naman yung pangpunas. Ganito, ibigay kita mamaya. Ano yung your favorite color? Eh, tinatanong ko lang. Kasi ako favorite color mo, pink. Ikaw? Sige, tingnan. Blue. Hindi, tinatanong mo ano favorite mo? Blue or black or any? Ano po? Pink. O ikaw? Black na lang. Black. Ako magkakaiba pag sa damit, favorite ko white at saka black ang sinusuot. Pero pag kulay ng mga gamit, ay nasa kwarto ko, pink. Oo, hindi mo alam Hello Kitty. High school pa ako. Ako din po yung Hello Kitty Laron. Parehas tayo dyan. Pero matanda na ako, pero hilig pa rin sa Hello Kitty. Hindi ko alam. Yung mga estudyante ko, yung mga staff ko ng Hello Kitty, sila galing, bigay lang. Gifts. Bira lang ako bumibili. Hindi ko alam bakit nila alam na yung motor ko, mga sticker ng Hello Kitty. Okay, the question about huwag mong ipaaraw or alam mo ba, ito Kaisel, pag tumutugtog ka sa sobrang mainit, kagaya na ako, tumugtog kami sa kasal dun sa beach, sobrang init, grabe. Bakit? Napansin lang, bakit iba? Mayroon kasi akong estudyante na kasama. Bakit iba yung tunog ng mango? Talaga nag-change ang tunog, depende sa weather. Pag sobrang lamig naman, tumugtog kami sa Baguio na may kasal, lumang iba yung tunog, syempre sobrang lamig, maapektuhan yung tunog. Okay, para alam ko nga, kasi wood to eh. Oo. Pero anong mas maganda ma'am, tumugtog sa mainit na panahon or malamig? Malamig po. Malamig, pero ang correct answer ay mainit. Para naging crunchy yung, parang crunch, magandang tumugtog na
Pag nasa ano pa. Hindi naman sakto lang siguro, kung naman sobrang mainit. Okay, yung sakto na maaraw. Pero pag malamig, parang yung tunog niya ako parang nagiging ano siya. Dito sabi ko, nung kabaliktaran ng crunchy, masarap crispy yung pagtugtog mo. Kabaliktaran yun pag malamig. Same with the piano. Okay, ano? What time is it? Oh my, so already 3:05. Okay, buti na lang, mabait kang sige. Mag-extend tayo na kung, after you, meron pa akong dalawang estudyante hanggang 5. Tuloy-tuloy yan, 1 to 5. Kanina 9, hindi ako nag-klase na 9 to 12, 1 to Mahaba Yan ako. patience. Okay, that's good. Okay, so yun yung mga magiging successful ng tao, yung mahabang pasensya. So ituro ko sa iyo ngayon, Crystal, next is how to hold the violin in your left hand position. Okay? But before that pala, bago tayo pumunta dyan, master na lang natin siguro 2 minutes ha. Okay, I want to close your eyes and then I will play the strings. You identify if I'm playing the A, the E, the highest string, and the lowest G or D. Okay, apat lang. G, D, A, E. Okay, close your eyes. Okay, ano muna? Ito yung pinakamababa. That is G. This is D. This is A. This is C. The highest string. Okay, now, identify what note is this? Tama. Magaling. Sabi ko galing. Tama yung sinabi. Wala, pinapawin ko na rin. Dahil sabi mo, di. Okay. Siguro ang narinig mali. Oo, pero galing. Sabi mo, mali, galing. Ang magkalma. Okay, A. Tama yung sinabi mo una, pero dahil sa sinabi mong B, pinapawin ko na yung magaling. Hindi ka na magaling. Okay, this one. Tell me what note is this? G. Are you sure? This is D. Okay, this is D. Letter D. Or what is the solfege of D? D. What is the solfege of D? Re. Okay, solfege of D is Re. Re. And then this one. Tell me what note is this? E. Talagang halata naman manipis. Okay? How about this one? G. D. Okay, hindi porket nasabi mo na, ay hindi ko na babalikan. Okay, that is D and this one. A. Okay, this one. G. Yun ang G. Okay, so, madali na. Okay, so, wala pa yatang 2 minutes, parang 1 minute lang. Ituro ko na sa'yo. You hold the upper bout of your violin. Lalo na pag ikaw nag-picture, baka mag-picture taking ka or tawag dito, mag-vlog ka, okay? I-vlog mo kung paano yung paghawak. Hawakan mo, kukunin mo sa violin mo, ang hawakan mo unang tong neck. Okay? And then, syempre hindi naman right hand yung maghahawak ng violin. Bow ang hawakan ng right hand. Ma'am, paano yung mga kaliwete? Ganun pa rin. Okay? Huwag mong ipilit. Matutunan mo rin kahit kaliwete ka. Okay, so you hold the upper bout of your violin and straight. Can you sit properly? Sit up straight. Your feet should be flat on the floor. Move them. Yeah, okay? And then 90 degrees. Then lagay. Then be sure na yung shoulder hanggang dito straight. Hindi ganito. Nakakita na ako na ba ng tumulutong na ganito? O mga ano lang yun, hindi sila nag-aaral. Self-study lang, self-talk. Merong ganyan. Okay? Hindi rin gano'n. Wala kang nakita na tumutugtog sa orchestra na nakaganon o nakaganyan. Straight, ganito. Okay? Shoulder position. Tinanungan. Maganda pag mag-practice ka sa salamin ka. Kaya ako nung nasa Manila, ako nag-aaral ako, bumili talaga ako ng malaking salamin para dyan. Doon ako nag-practice. Oh, bumababa na naman na pagpagod ka na, kala mo madali lang mag-violin. Madami kang pagdadaanan. Okay? Nahirap. Okay, baka meron akong estudyante, kaya babaho mo.
Pag ano, ma'am, ayoko na kasi nakakangawi, wala akong pasensya. Eh di wag hindi ka talaga lalago pag wala kang patience. Kailangan mo yung sabi niya. Mahabol yung patience niya. Lagay, 90 degrees. Yan, then lagay. Okay? Dito, so. Okay? And then, pag hawakan mo dito, merong rules dito, Kaiser. Low thumb, high fingers. Okay? Naglagay ka ng buti mo. O, lagay mo dyan. May butas. Tingnan mo sa akin. So, low thumb, high fingers. Yan. So, tapos pag ilagay mo yung mga fingers mo yan, ganito. Yung kamay mo naka-square. Ganyan. Ganyan. Halimbawa lang na. Ganyan. Huwag pang fourth finger, hanggang third. Ganyan. Tapos na-upper lang yung pinky mo. Ganyan. Okay? And then your arms, tama yan. Hindi siya ganito. And, at dapat ito straight. Pag low thumb mo, automatic yan maging straight ito, maging tama yung posture. So, ganyan. Di ba nakamit ka na? Okay, baba mo na. Pero masanay ka. Okay? So, baba mo muna yung violin mo. At ang ituturo ko sa'yo kung paano paghawak ng bow naman. So, alam mo na yan ha. Sirigem. 1, 2, 3. Pero syempre, pag sanay ka na, hindi na gagano. Hindi, automatic na yan. Kasi nasanay ka na eh. Pero pag first time, just like today, dapat daw sabi mo, straight. Nakakas dyan, nakakas straight. And then 90 degrees. Okay, ganyan. You hold the upper bow, then lagay. Straight. Yan. Low thumb, high fingers. Yan. Straight. Tama. Okay, ano na. Okay, so baba na yung violin. Baba mo na yung violin mo. Saglit na anak ko nga, okay. Kasi first time ko, hindi mo pa alam, na-late ka kasi na-late kasi si Ate Chrysel mo, Ate Chrysel. You got your bow. Got your bow. I have 2 bows in here. Pero meron akong 6 na bow. Iba't ibang klase. Yan, pag bibili ka dito, sa Manila 400, dito 600. Pero syempre, bibili ka na lang dito, makamasahe ka papunta naman. If ever lang. Ito naman sa akin naman, ito ay worth 2,500. Itong buwan na ito. Okay? So, I want you to hold like this. Middle position tayo. Itong mauna, ilagay mo dyan. Balance point. You call this balance point. Kasi naman, isuro nga dito ngayon si Gidan. Baka mo ito kaya tutugin. Pinagdagsan ko ng tone. So, dito muna sa balance point. Ayaw kong biglain ka. Dito sa straight na dito. Baka. Yan. Okay? Dito sa may lines. Yes, you're right. Ganyan. And then, next is your tongue. Circle. Like this. Parang bang. Ganyan o. Position. Okay? Bilog dito. Hindi siya ganito. Okay? It should be like this. Hindi ganyan. Like this. Curve. Circle. So, paglagay ng tongue, tama yung ginagawa mo, yung index finger, i-hook mo. So, magiging slant yung position ng kamay. Okay? And then your pinky, walang gamit yan. Pinagputuloy na joke lang. Joke lang. I'm just kidding. Walang gamit ito parang naglalaro lang. So, yung pinky mo, naka-curve din siya. Okay? Hindi siya straight. Ma'am, bakit straight yung pinky ko? Gagangay kasi first time mo. Sanayin mo, kaya maganda na sanayin mo. Kasi alam mo, present magandang turuan kayo mga bata pa. Oo, malambot pa kasi yung kamay, pero pag nag-start ka na ng kagaya ng matanda na, mas kilay na fingers mo. Pero makakapag, ano ka pa rin, pero mahirap ng turuan. So, index finger, then nakakamaya. Slide, like this. Dati masakit pa rin po hands ko. Kapagin ko pa sa disgrasya na. Kaya mayroon akong ganyan. Pati sa ako, kaya nagaganito ako para hindi makita yung malaking ko. Tinangga ako ng puto. Okay, so, pasensya ka ng pilipinan ko. Okay, so, like that. Good. This one, naka-curve hand, circle. Yes. Then, balik. Balik mo sa position. Wait lang. I-slant ko pa yung ano mo, ha? This one. Slant. Ganyan. Yes. Yan. Tama naman. At kung ikaw ay violinist,
mo lang mahaba. Wala naman ka. Buti naman, hindi mahaba yung kuko mo. Kaya hindi ako nakakapagpahaba ng kuko. Kasi violinist eh. Yan ang masagabal. Yes! Ang bilis kang turuan. So, ganun ang position. So, when you play, ilagay mo, baliktad mo. Ganito, Chrysel, baliktad mo. Kunwari, meron kang violin, you hold this one. You hold your shoulder. Put your finger, your arms here, like that. And then, ay, wala ka palang ano, may slide na, yan, yung book mo na, pabaliktad mo to. Ganito, pabaliktad. Dito ka. Yan. Diba nakaposition na yan? Lagay mo dito kunwari. Ito. We call this shadow bowing. Okay? Assignment mo to. Gagawin mo sa bahay. Kahit wala kang bow. We call this shadow bowing. Gawin mo to sa bahay ng 100 times. Ngayon, gawin lang natin 50 times. Okay? If you hold your bow. If you do like this, down bow. Okay? Down bow, may rule din yan. Rules. Down bow, low knees. Bababa yung knees mo. Pero dapat straight. Huwag gagalaw yung ano mo. Kaya ito lang. So, down bow, low knees. Up bow, high knees. Yes. Pero yung thinking mo naman. Yan, tama. Parang nakapag-research ka na, ano ka na. Hindi naman. So, down bow, low knees. Up bow, high knees. So, try kong check. Masakit pa rin itong braso ko. Okay, lagay mo. Down bow, from front to one, from front to tip. Go lang. Yan. Then up, down. Pag up, tataasin yung wrist mo. Then tataas. Pataas. Yan. Yan. Pataas yung wrist mo. Gagawin siya. Tapos mababa. Yes! Hindi pagiging maarte yan. Ganyan talaga. Yan. Pero, be sure na your bow is straight. Okay? So, 1. Yan, 2. 3, sige, 4, 5, dapat yung buo mo hindi gumagalaw ng straight. Sige, count hanggang 30. 6, hold down, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, or count, 17, ouch, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Okay, relax your hands. Di ba masakit? Hindi naman. No, stretch mo lang. No, mapansin mo na masakit. Saan yung masakit? Saan yung nangalan? Okay, so ibig sabihin nandiyan yung tension. Okay? Yung mga iba naman dito ang masakit. So ibig sabihin nandito yung tension, magkakaiba. Okay? So ang gagawin mo sa bahay, kahit nakahiga ka, we call this shadow bowing. Okay? Gaganyan ka. Pero ang gagawin mo ganito, 100 times. Hindi, yung kamay mo hindi gaganon. Yan lang. 1, yes. Yan. Ganyan lang siya. Okay? Tutulungan ko gusto masakit. Dito talaga kasi kung nakalikapos siya. Yan. Ganyan na. Bilangin mo minimum of 100 kung kaya mong 200, go. Okay? After mo gawin yan, nila mo, parang limang-plit ka ilang mo, hindi ka na mahirapan. Okay? So, gawin mo yan ha. Isali mo yan sa practice time mo. Oy, gaganito ka lang, shadow bowing lang, pero naka 10 minutes ka. O, di sayo, di ba? Isusulat ko dito sa ano mo. Tatanungin ko kung ilan yung minutes of practice mo, lalagay ko dyan. Okay, so we're done to that one. Let's go on. Mom!